Bukod sa ating kaalaman na mayroon pala ditong nakatagong simbahan sa parte ng Rizal kung saan ito ay mahigit 356 na taong gulang na. Ang simbahan na ito ay itinayo ng mga dumagat ng Lanatin at Linotan. Ito ay nung maorganisa ng mga paring Fransiskano sa kabundukan ng Tanay Rizal. Lanatin at Linotan ay isang makasaysayang pangalan ng mga mamamayan sa kabundukan na kasalukuyang lalawigan ng Tanay Rizal na tinitirhan ng mga dumagat at nagsilbing lokasyon na unang misyon ng San Andres de Lanatin. Kalaunan, ang misyon ay nakilala bilang simbahan ng Buso-Buso. Tara't alamin natin ang isang makasaysayang simbahan dito sa parte ng Tanay Rizal. This is Kyle Turans lang and watch this. And so, good morning sa lahat. Kamusta po kayo mga idol? Ayan, so medyo natagalan tayo sa ating pag-upload dito sa ating YouTube channel. So, ngayong araw ay pupuntahan natin ang isang pinakamahalagang lugar dito sa part ng Rizal. At mamaya ay tutuklasin natin ang isang lugar naman na kung saan ay matagal na itong nabuo. So, binuo to nung mga panahon pa ng halos tagal na. Dito to sa part ng Buso-Buso. Kita-kits tayo doon. Papakita natin kung accessible yung lugar. At sa mga idol nga pala natin dyan, kung saan man kayo, comment lang kayo guys kung saan nakaabot yung ating video sa ngayon, kung saang mang lugar or bansa kayo. Ingat kayo lagi mga idol. So sa mga bago lang dito sa ating channel, please like, share, subscribe or follow kung sa Facebook kayo. Huwag kalimutang i-share ang ating video. May hilig din dyan na pumunta dito sa mga historical place dito sa part ng Rizal ay piliin nyo itong pupuntahan natin. At dito nga ay magdadala or magbibigay sa inyo ng isang experience para dalhin kayo sa nakaraan. Yan. So dito na tayo daan guys, dito sa Sagbat. So from here meron tayong 19 kilometers or 44 minutes na lalakbayin natin papuntang Old Church of Buso-Buso. Meron tayo ditong meron tayo ditong shortcut na mas malapit dito sa may Pantay Buhangin. Subukan natin dumaan dito guys dahil mas malapit to. So umikot lang tayo dito sa may Sagbat. Ito yung part ng makita nyo tong barangay, yung barangay Bagong Bayan, yung tapat nito 7-Eleven. Kasi yung diretso nito papunta na tong Antipolo. At dito tayo kakanan sa may 7-Eleven. So ito yung Pantay Buhangin Road. Pag pwede kayo dito dumaan, Pantay Buhangin Road. Check nyo dito sa may map nyo, mas malapit siya. Gagaling kayo ng Morong or Tanay. Kasi kung dun sa kabila iikot pa. Ayan. Lamig dito guys. Dahil nga siguro sa pagkabilaan na yung daanan na magkabilaang puno. So parang nakatunnel yung acacia tunnel na. Kaya pag dumaan kayo malamig. So may madadaanan kayong farm dito. Wala masyadong nadaan dito mga sasakyan. Puro mga farm pala dito guys. Ito na naman yung daan na parang tunnel, oh. Halos pantay-pantay yun sa tabi ng kalsada yung pagkakatanim nila ng mga puno. Kaya sa gilid niya itong kalsada na to, pagka dumaan ka dito, lamig. Lamig yung na umadang sa balat. Ligo. Grabe, oh, matatanaw nyo na yung bundok dito sa kapila, oh. At na siguro ng yan, Marilaki. 140 meters lalabas na tayo ng Marcos Highway. Basta tayo dito. Okay, so first time nating madaan dito at ang labas nga nito dito sa
Ayan oh, may Moto Central Toda. Ay hindi pala, MHPR Toda. So dito ang labas nito. Ito sa tulay. Yung tulay dito sa may part ng Marcos Highway. So dito na yon. Ayan. Yun. So dito tayo lalabas guys. At pagdating naman natin dito mga 150 meters, kakanan na tayo dito. Buso-Buso, Barangay San Jose. Ayan. Barangay San Jose tayo. So galing dito 1.5 kilometers ang tatakbuhin natin papunta dun sa simbahan. So tingnan natin kung bukas, sana bukas, para maipakita natin. So 1.5 kilometers from highway, mararating nyo na itong simbahan. So kung tawagin ito dito, mas kilala na siya ngayong Nuestra Señora de Asonciata Parish. Uy, sa mga bago pa nga lang dito sa ating channel, huwag kalimutang subscribe and follow. Pa-share na rin ang ating video. Yan, para marami pa tayong magawang katulad nitong video. Kung nagustuhan nyo yung mga ganito guys, comment lang kayo and suggest lang kayo ng mga gusto nyong pwede natin i-features or i-feature. Malay nyo, sa susunod, dyan naman tayo sa lugar nyo. So, pag napunta tayo dyan sa mga lugar nyo, pwede kayong sumabay sa ride. Yeah, kaya, para magkakasama tayong mag-adventure. Comment na rin kayo guys kung napanood nyo to, kung saang lugar kayo at kung taga sa. Dami na rin mga nakatira dito guys. Kahit sulok to, papasok ay marami na rin nakatira dito. Marami na rin silang katulad yan, marami kayong mabibili dito. Mga sariwa, mga gulay. So ayun, sa wakas andito na tayo. So dito makikita nyo may waiting shade, and andito na yung mismong simbahan ng Señora de la Asonciata. No parking inside, bawal pumunta sa simbahan. Andito na guys, ikutan muna natin kung hanggang saan ng lugar na ito. At ito na yung hinahanap natin na simbahan. So napakatagal na ito. So mamaya malalaman natin kung ano yung storya nito. Morning po. So dito yung part, hanggang dito lang siya sa likod. So ayan, good morning. So dito na tayo ngayon sa parokya ng Nuestra Señora de la Asonciata, dito sa part ng Buso-Buso, dito sa Antipolo. So pasok tayo ngayon at pero bago tayo pumasok, kanina ay tanong na tayo dun sa loob, yung mga nakabantay. So, ayan, pasok na tayo. Ayan. So hanggang sa labas lang tayo dito sa at ipapakita ko rin sa inyo yung lugar na to. Ayan. Ito. Ayan. So pagpasok nyo dito, meron kayong makikita mga puno. Ayan, puno. Tapos dito na mismo yung simbahan. Ito. Ganito na siya katagal. Imagine.
ito. Dito tayo sa wall. So, may mga pagbabago na yung kumbaga nabago na yung mga ibang pader or mga ano dito. Pero 'di ba, may mga simbahan na kung saan merong part sila na hindi talaga as in hindi na bago. 'Yun yung as in mga luma din na katulad nito. As in hindi talaga ginagalaw. Pero syempre, dahil sa paglipas ng panahon, magkakaroon ng mga damage din dahil sa gawa ng pabago-bagong panahon. Ito na siya. Ito yung kampana. Dito ko sa part sa likod. Ayan. Grabe. So, ito guys. Itinayo ito noon. So, itong church na to ay almost 356 years ago. So, sa ganong katagal na taon na siya na-preserve dito sa part ng Antipolo, Rizal. So, itinayo ito nung unang simbahan ng maorganisa ang mga paring Franciscano, ang mga dumagat ng Lanatin at Linotan sa kabundukan ng Tanay Rizal. So, lalawigan ng Tondo. Ito pala sa Tanay Rizal, meron palang tinatawag na lalawigan ng Tondo. So, nung unang panahon pa, ay meron na pala talagang lugar na Tondo. Pero ito ay part ng Rizal. So, baka malito lang yung iba na ang ating lugar ng Tanay Rizal ay kinuha yung pangalan ng or yung lalawigan or yung tinatawag na Tondo. So, hindi nag-originate dito yung Tondo sa Maynila. Sa iba po yun. At noon pa yun, nung panahon ng noong 1669. So 1669 to itinayo itong simbahan ito. So gano'n nakatagal, almost 356. So almost 356 years ago na itong nakatayong simbahan na to. So noon ay tinawag na misyon ng San Andres de Lanatin ng mga paring Franciscano noong 1670. Ayan. So tinatawag na buso-buso ng itinuloy ng mga paring Jesueta ang misyon. So kasabay ng pagiging bayan nito noong 1741. Isinalin sa mga paring sekular noong 1768 at nawasak ng lindol noong 1880. Inabandona dahil pinalipat ang mga taga rito sa bagong buso-buso sa ilalim ng Antipolo Rizal matapos isama sa Marikina Watershed Reservation noong 1911. Muling isinaayos ng mga mananampalataya at ng mga paring Camiliano noong 1995. So, buhay na tayo no? 1995, sa tagal na panahon na yon, almost 3 years. 3 years old na ako noon. Ayan. So, inayos to noong 3 years old pa lang ako. Grabe. So, imagine 300 years mahigit itong simbahan na itong nakatayo nga dito sa ating likuran. Ganon katagal na. Di ba? Itinalagang patron ang Nuestra Señora de la Asunciata at muling naging parokya ng Diocese ng Antipolo sa pangasiwa ng mga paring Camiliano noong 2004. So yun, hanggang ngayon niya ay i-preserve na nila noong isinaayos ito. So kahit na sabihin natin na hindi lahat itong parte ng simbahan ay original dahil nga nagkaroon na nasira nga ito noong 1880, nasira itong simbahan na to nung panahon ng lindol. So hindi na original lahat yung talagang nakatayong simbahan dahil na-renovate na din siya, pero yung almost 80% of na part ng simbahan ay andyan pa rin. Kaya kumbaga na-preserve nila at nasaayos itong simbahan. At ang kagandahan nga nito ay ngayon ay makikita natin dito. At simbahan may kanya-kanyang kwento. So dahil ito sa isa sa pinakamatandang simbahan dito sa Rizal, marami talagang mga nakatagong
kwento at maraming pinagdaanan. Maraming pinagdaanan itong simbahan na ito. Sana mapangalagaan pa hanggang sa mga susunod natin na sa mga susunod na henerasyon ay maabutan pa itong simbahan na ito. Napakagandang napakagandang lugar para sa mga gustong ma-explore ito. Puntahan nyo lang dito sa Buso-Buso. So pwede nyo rin i-search itong Buso-Buso, Old Buso-Buso Church or yung itong Nuestra Señora de la Asunciata. Ayan, search nyo lang sa Google Map, mararating nyo na itong simbahan na ito. Sa mga gusto mag-explore, nire-recommend ako ito sa inyo na mapuntahan para ma-experience nyo rin kung ano yung pakiramdam na nandito kayo. Pero base sa aking experience ay maganda ang mapuntahan ito dahil para kang bumalik sa nakaraan. So yun lang guys. See you on my next video. This is Calderon's Vlog and thank you for watching.